Sa isang simpleng video call, Yung hindi po ako makakatulog, bagsak yung katawan ko. Oo. Tapos yung bigla na lang lakas tibok ng dibdib ko. ang iniindang sakit ng babaeng ito, kaya raw tanggalin ni Arjen. Ate, meron kang may nakikita ko sa nakikita ko kasi sa ulo mo meron kang karga. Andyan sa ulo mo mismo, meron. Kaya nananakit yan. Si Arjen, isang online faith healer. Dilat, ate. Biglang nantok. Baka kung nawawalan ng lakas. Oo, para ka nawawalan ng lakas, no? Tingnan mo yung palad. Pantay na. Pantay na siya. Wala na, magaling na. Baklas na yun. Kulang kasi sa mga hindi nakikita eh. Kung ang mga doktor may online consultation ng mga faith healer gaya ni Arjen, kaya na rin daw gamitin ang internet para alisin ang anumang kulam, barang o di kaya sumpa na nagdudulot umano ng karamdaman. Ang tanging kailangan lang, pananampalatayang kayang tumagos sa inyong mga screen. Para sa mga Pinoy abroad at sa mga di na makabiyahe papunta sa kanyang bahay sa Malabon, online daw ang susi para mabigyang lunas ni Arjen ang anumang sakit. Paano nakakatawid ang paggagamot, ang Wala faith namang- healing virtually? Kasi ang ginagamit kong dasal galing sa Diyos eh. Okay. So, hindi naman talaga literal na ako ang nagpapagaling. Siya. Ginagamit lang ko instrument. Kasi ang online, sa totoo lang, mas nakakapagod siya. Yung dasal namin, maraming dinadaanan. Ano-ano yung mga dinadaanan kapag online? Sabaga yung layo nila, maraming dinadaanan, maraming pagdadaanan, kalaban. Pero bago maging faith healer, si Arjen naging biktima muna ng kulam. May bukol na tumubo sa lalamunan ko. Oo. May umudyok sa akin na paggamot ko sa manggagamot. Sa isip lang. So, nung nagpagamot ako, sabi sa akin, nakulam daw ako sa tao. After mga 2 days, yung binaklas yung kulam sa akin, after mga 2 days, yung bukol sa lalamunan ko, as in, nawala talaga siya. Dito na raw may malamig na tinig na kumausap sa kanya at nag-udyok na pasukin ang panggagamot. Inaral ito ni Arjen sa tulong ng iba pang faith healers sa bansa. Wala pang 1 taon, eto na siya't nagpapagaling di umano. Pinagkalooban eh. Tapos, nadugtungan na lang ng mga ibang aral. Okay. Lumalim na lang ng lumalim. Si Arjen, armado rin sa panggagamot. Imbis na iniksyon, meron siyang panggilit o pamuksa umano sa kalaban. Imbis na thermometer, meron siyang pang-ipit para parusahan daw ang gumagambala. Ang kanyang katawan, tad-tad ng mga tattoo, mga letra at dasal. Mga sagrado pong salita na out of this world. Pangdepensa po yan. Bagamat tumatanggap ng donasyon, takot daw si Arjen na magbigay ng presyo sa mga lumalapit sa kanya. Takot po kasi ako maparusahan. Ang power kasi galing sa Diyos eh. So hindi mo pwedeng gamitin yan sa pansariling kapakanan. Binigay yan sa'yo, may tungkulin ka. Hindi para gamitin mo para ikaw ay pagkaperahan mo ang tao, hindi. Totoo man o hindi ang panggagamot ni Arjen, kayo na po ang bahalang manuri. Pero sa isang bansang nananatiling mahalang magpagaling, meron tayong mga kapatid na sa gamutang espiritual kakapit. Jess de los Santos, mukha ng maliliit, kwentong malalaki, dokumentado. Mga kapatid, Jig Manikad po. Pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.